Update sa iba pang programa at impormasyon hinggil sa reclamation sa bansa at sa mga hakbang laban sa iligal na reklamasyon, ating pag-uusapan kasama sina Director Mario Espinosa at Director Onyx Crisologo ng Philippine Reclamation Authority. Magandang tanghali sa inyo, Directors. Good afternoon. Sir, sa inyo muna, Director Espinosa. Ano po yung mga hakbang ng PRA to combat illegal reclamation? At saka ngayon ko lang narinig yung illegal reclamation. Saan ba nangyayari at paano po ito nagaganap? Opo, ASEC, ito po nangyayari po karamihan sa isang probinsya o isang isla na karamihan po dyan sa coastal barangays. Nangyayari po yan. Nasa malapit po sa karagatan. At dyan po nagsisimula po na sila nagtatambak ng mga lupa para lumaki ang kanilang sasabi nga nilang territory o kung anong gusto nilang gawin doon sa ano niyon, pinalalawak po nila ang kanilang lupain. Na hindi po nila alam kung ano yung tamang procedure na para sabihin natin na yan ba legal o illegal. Kaya nga po ngayon, itong Philippine Reclamation Authority, gumagawa po ngayon ng hakbang na para po nga makita nila at malaman nila at kami pong nasa PRA po ng kampanya na para ma-educate natin yung ating mga kababayan tungkol po sa illegal reclaim project nila po. Sa pagsugpo nito, Director Espinosa, katuwang ninyo, I guess, ang DNR, DILG, LG. So, paano po yung pakikipag-ugnayan nyo sa kanila? So, ang ginawa po din ASEC, ito po ang ginawa namin ng board. Una sa lahat, kinakausap po namin ang provincial government or yung city government or municipality government tungkol po dito kasi sila po nakakalam ng kung saan po yung mga sasabi natin na illegal reclamation. At yan po, nagkaroon po kami tulad ng sa amin sa probinsya ng Masbate, nagkaroon po kami ng tatawag na memorandum of agreement ng provincial government of Masbate, headed by the government and the board members. And then yung sa city po, government, yun din po ginawa namin kasi sila po nakakalam lahat po ng mga sasabi natin ng mga illegal na reclaimed area po. Kaya yun po ang ginagawa namin ngayon. Pagkatapos po niyan, ang sumunod po niyan, yung aming pong, yung kanilang PENDRO at SENDRO na yan po nasa po yan, Department of Environment and Natural Resources po. Yun po ang ginagawa namin yan. Nag-uusap po kami tatlo in coordination with that policy po namin. From illegal, punta muna tayo, sir, sa legal. So, give us an overview kung ano po yung existing reclamation project sa bansa. Well, thank you, ASEC, for asking. Ang alam ng lahat, everybody's focused in Manila Bay. But alam po natin, we are a composition of islands from Luzon, Visayas, and Mindanao. So marami tayong reclamations. But here in Manila Bay alone, I think we have applications up to more than 10. But as we all know, ilan pa lang yung napapayagan na matuloy ang kanilang reclamations because of their approved documents that they submitted to the DNR and PRA. Marami po in Cebu, in Davao, in other provincial units, marami pong reclamation. These undergo submissions, pag-aaral, pagsusuri. Hindi lang po ng ahensya ng PRA kundi DNR, dumadaan din po ito sa mga local government units dahil sila po ang aming joint venture partners. Kaya mahaba po ang usapan, hindi po baka akala ho ng iba ang reclamation ay naisipan lang, magre-reclaim ka. It goes through a process, a long process. So yan po ang pinag-aaralan lagi ng PRA as well as other national government agencies. Marami-rami po. But as we all know, there is a moratorium. Sabi nga po ni Director Mario, yung proliferations ng illegal reclamation, yan po ang tinututukan natin. Kasi marami ho talaga along the coastlines na hindi nababantayan. So we need the help of national agencies, not only the local government units, the provincial government units, as well as Coast Guard, PNP, and in fact, the PRA has done a memorandum of agreement with these national agencies para makatulong dahil tulong-tulong po ito, hindi kakayanin po ng isang ahensya. Kaya po tulad ng mga kasamahan namin na kausap nyo kanina, kailangan po ng cooperation ng stakeholders,
na makasamahan na mai-report sa PRA so that we can actually masita natin sila at dumaan sa tamang proseso ng reclamation. Kanina, sir, sa discussion with Directors Siringan and Ildefonso, nabanggit natin yung meron rin kahit papanong role or impact yung reclamation sa yung nangyari gaya last year yung pagbabaha. So, how does PRA ensure na ang isang reclamation project ay aligned with disaster resilience and urban transformation? Well, it's a good question that you asked because yung board po namin has been discussing that thoroughly over the past couple of months. In fact, lahat po ng reclamation projects, they pay a certain social environment fund. Yan po ay kung mangyaring may sakuna, baha sa area, pwede hong gamitin yung pondo na yan to help combat the flooding or any negative impacts of reclamation. And in fact, dyan in Manila Bay alone, alam po natin yung sinasakupan yan. Manila, Pasay, Las Piñas, Parañaque, all the way up to Cavite. We have communications with the local government unit. And in fact, ang vision po ng Philippine Reclamation Authority is to have a broader communications with them, to partner with them to help clean up yung mga ilog, yung mga estero, dahil it cannot be done by the local government units alone. Kailangan ho ng isang pagpupulong kasama ang national government. In fact, PRA will be leading that in the coming months and in the coming years. Yan po ang vision ng aming board kasama ang ating presidente para sa bagong Pilipinas. Kailangan po magtulungan para yung garbage problem natin na napag-usapan kanina ay masolusyonan, yung mga ilog na clogged up. Hindi po, maaring may epekto ng konti ang reclamation, but the number one effect is the garbage that comes out from the Metro Manila out to Manila Bay. Kaya po kailangan pagganahin talaga yung mga MMDA is another agency na nakakausap po natin. Kailangan pagganahin po ang cooperation with these agencies. From the bigger picture, Director, punta tayo sa specific example. Director Espinosa, nabanggit niyo yung Masbate kanina. So, ano yung nakikita niyong magiging contribution o potential nito sa development ng probinsya at yung siguro yung adjacent provinces? At paano po ini-ensure ng PRA na balanse yung pinag-uusapan natin since the beginning, yung kalikasan at saka pati syempre yung economic gains? Alam po nyo, ASEC, ganito po yan eh. Alam po natin na pag ang isang probinsya ay dumadami ng tao, nakikita natin na lumilit ang lupa, sumisikip. Kaya ang tendency po na lalo sa mga coastal barangays, na sila po ay gumagawa ng paraan na ma-develop nilang lugar nila, pero because of the limited area. So yun po, tinatambakan nila para, ang inisip nila, kinukonsider nila na baka lumago ang kanilang negosyo dito kasi iilan na lang ang area na para karamihan po, puro mga residential yan. Kaya ginagawa nila ngayon ng paraan na kaya nga may pumapasok po tayo ng mga ibang mga investors para maglagay ng kanya-kanya lang negosyo, lalo na po yung kanila pong warehouses, kung ano man po ang nasa isip nila, at yung mga iba pong bagay na kanila pong pangalakal dyan po sa isang lugar. Kaya nga po, yan po ang nangyayari ngayon na nagkakaroon po tayo ng problema. Pero ang ginagawa po namin, yung mali, tinutuwid po ng ating agency po, yung Philippine Reclamation Authority. Yun po ang dahilan kung bakit po kami ngayon nangangampanya kami po. Pero even though sabihin natin na yun po ang gusto nila mangyari, pero meron dapat tayong limitasyon. Hindi pwede sabihin na because of that, may benepisyo, may potential, pero kailangan ayusin natin kasi kung hindi natin ayusin po yung pagtatambak, lalo yung ginagamit nilang mga materyales, napansin ko po doon po sa amin sa probinsya, imbis po yung talagang dapat na materials ang gamitin para sa reclamation, ginagawa po nila minsan yung pong quarry na isipin po nyo ASEC, may quarry permit sila, tapos yung quarry pala hindi para sa construction kundi para doon sa pagtatambak, na hindi po tama yun. Kasi matutunaw lang yun sa tubig eh. Kaya nga, yun po ang isang bagay na ginagawa ngayon ng PRA, na amin pong nag-uusap po kami ng DNR kung ano yung pwede namin sugpuin yun at yung kamalian itama po namin.
So mahalaga talaga yung proper coordination among agencies. Opo. Na interesting na nabasa ko dito, Director, is may participation din pala ang PRA sa tollway systems. So ano po yung role ninyo at paano po ma-improve yung ating tollway system sa bansa? Opo, ganito po yan. Ang ating pong PRA, meron po tatawag na subsidiary corporation. Ang tawag po namin PATC, that's a Public Estate Authority Tollway Corporation, wherein nagkaroon po ng joint venture ito with the MCTEP or we call Cavitex. Yan po yung sa Cavite side ng toll road. Yan po, matagal na po yan na nagkaroon ng ano nila, nung way back na late 90s. Tapos nag-transfer po kay Mr. Manny Pangilinan noong 2013 o sa 2014 para lang po nito, ito po nangyari na kami po ngayon ang operator, sila po ang aming investor. So yun po ang nangyari, kaya ko po napasok po ang PRA because of the subsidiary component namin sa PATC. Yun po ngayon ang operator ng Cavitex. So bilang newly appointed chairman po ng PATC, ano po yung priorities na gusto nyong isulong? Opo, ang priority po namin ngayon kasi, since ito po ay hindi naman po iba naman sa iba't ibang toll road na dito ngayon sa atin sa Metro Manila, ang una namin pong gusto na mangyari, i-modernize namin yung toll system ng PATC, wherein we will introduce what we call the yung barrier pa, less barrier para hindi po kasi kasi ng ating dito sa toll road, mayroon tayong tinatawag na barrier na pagpasok ng sasakyan huminto pa. Whereas sa may iba pong mga tawag itong sa abroad, no? Sa ibang bansa, lalo sa Europe at saka sa States, hindi na po tadaan ng basta tuloy-tuloy tayo. Yung barrierless ba? Yun po isa sa amin ngayon pinupush na para ma-modernize at ma-less ang traffic. Yun po isa pang problema yung traffic eh. Pero pagdating po sasabing yung iba, kasi nagre-reklamo po ASIC yung iba na hindi sabi pwede bumili ng RFID, wala ko talaga tayong magagawa, kundi talagang they have to really sacrifice doon sa pagkaano ko ayaw talaga na sumunod. Yun po nangyayari sa amin ngayon. Gusto sana namin lahat sana lahat sila mag-RFID na para maganda yung traffic flow. Hindi makikita yun na nakasiksikan sila ang haba ng queue na imbis makalabas kayo agad-agad. Yun po ang problema na hindi po because of that. Yung movement na yan sa ating toll road. Aabangan natin yun, sir, yung Opo, barrierless. barrierless, opo. Sana mangyari. Kasi may speed po tayo eh. Ang galing eh. May speed na even though tumatakbo ka ng 40 to 50 kilometers, ang tuloy-tuloy, walang barrierless, tuloy-tuloy ka. Kaya ang ganda po ng Yun po ang aming ngayon ginagawa, modernize. Balikan ko lang, Director Crisologo, yung sa reclamation. So, ano po yung mga hakbang na ginagawa ng PRA para ma-ensure na harmonized o akma dun sa mga policies ng DENR, yung mga proyektong reklamasyon? Well, number one, we are updating our administrative orders. Isa dyan yung nabanggit nyo kanina, yung pagsisita sa mga illegal reclamation. Another one is to properly utilize the special environment fund na nakukuha natin. Nagbabayad ho kasi yung mga reclamation na yan na makakakaroon ng mga projects like water treatment plants, garbage collection systems, sa mga bagong reclamation sites yan. And in fact, ang habol niyan ay maging urban, if you see BGC, if you see the new developments, yan po ang magiging vision ng reclamation, yung mga bagong ginagawa ngayon. And along with development comes, of course, problems like trash, traffic, pollution. Yan po yung papasok dun sa policy na yan na dapat when you have to reclaim responsibly. Hindi naman masama ang reclamation. Other countries do it. Saan yung binisita natin? Sa Rotterdam. Rotterdam. Netherlands. Ginagawa rin po sa Netherlands, sa Singapore, ginagawa po sa mga ibang bansa yan. Responsible reclamation, yan po ang habol ng ating ahensya. And as long as you do it with the stakeholders na may siyensya, may consultation, I think it will bring in, if not billions, trillions para sa ating mamamayan that would help our economy as well as yung mga constituents ng not only Metro Manila but the greater Metro Manila area. As we all know, medyo congested na tayo dito. But one of the things that we can
commit, lalo na sa administrasyon ng ating Pangulong Marcos, is that hindi naman ho lahat ng lugar ilalagyan ng reclamation. Sa mga kinakailangan lang, growth areas, yan po ang, that is why we have the Philippine Reclamation Authority coordinating with all the agencies. We hope that hindi lang ho yung mga local governments, sana po lahat mag-participate. Speaking of illegal reclamation, kulang po ng tao. Kung may maire-report po sa mga lugar na tingin natin ng mga illegal o nagtatambak, pwede pong i-report yan sa aming ahensya, bibisitahin at pwede natin sitahin at sa tamang paraan mapipigilan natin kung hindi pa nagsisimula. Ayun. Sa tingin ko, yun yung summary ng ating pag-uusap ngayon, responsible reclamation. Maraming salamat sa inyong oras, Directors Mario Espinosa at Onyx Crisologo ng Philippine Reclamation Authority. Maraming salamat. Thank you. Thank you.